who? Kami po ay mag-e-interview na. Yes. Mas Dave? Nang-ambush na naman. Ano po ginagawa nyo? Ito po, nag-edit po para sa upload natin. Sa love life, okay naman din. Gaano po ba kahirap ipagsabay yung pag-i-edit tsaka pag-aaral? Yun. Gaano kahirap? Pagka mahal mo yung ginagawa mo, parang hindi siya mahirap, di ba? Mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Good morning po, mga ka-business. Good morning, good morning, good morning, good afternoon, and good evening. Ayan na naman. Ayan na naman. Taghanda ko na kayo aming Sige, kakabsat. ikaw muna. Kakabsat. Ikaw na. Mayong buntag sa atong tanan diha sa Mindanao, sa Luzon, Visayas, Mindanao, ug sa tibuok kalibutan. Yung sa inyo ba? O, yun. Bisaya pala. Oo, Ano ba Bisaya. tawag nyo? Sa ano? Kay Ate Mingay kasi kakabsat. Kakabsat sa amin mga bisdak. Ano ba sa amin? Sa akin? Ano? Hindi ko lalo. Sige ako naman. Kamaray. Maray na aga sa Indoga Boss, mga Bicolanas na nagdadalan sa muya sa aral daw may pag-vlog. Maraming salamat sa Indoga Boss. Sana padagos po kamong mag-suporta as in magpadangat. Yan. So, Sabay po kami na entry. so, Do, re, mi, fa, so. Ikaw na, mahal. So yun po mga ka-business, magkakaroon po kami ngayon ng isang ambush interview. Magkaka-ambush interview po kami mga ka-business. Quiet lang po. may aambushin po kami mga ka-business. Yes po. At, surprise, malalaman niyo po maya-maya Opo. kung sino po siya mga ka-business. Bali ano po to siya, minsan nyo lang po to siya makita sa mga vlog. Opo. Minsan lang. Minsan nyo lang siyang nakikita. Minsan lang pero guwapo. Guwapo po. Mabait din. Ah. Tapos, clue. Mga ka-business, dalawa na yung clues. Siyempre po, yun na muna para po kay Aima surprise. Basta po mga ka-business, ano siya, gwapo. Huh? Yun na yung pinaka-ano na clue kasi alam niya, lalaki, gwapo eh. Siyempre, Oh, guwapo. pero madami naman tayong kasamang lalaki dito. Pero di ba Kuya Bads? Nandiyan po si Tingting Buddy mga ka-business. Ang gwapo eh. Sino kaya yun? Sino kaya yan? Anong vlog natin ngayon? Meron kaming ano Kuya. Surprise. Ambushin. Surprise Nakatakot ambush. niya na ambush interview? Mga ambush. Si Mika yun eh, si Mika. Pero exciting yan ha? Basta ano, basta gwapo siya. Gwapo. Ba't tumawa ka? Hindi ako kasali. Hindi ako kasali ata dyan ha? Hindi kuya kasi lahat naman ng nasa ka-business, gwapo. Hindi ako Lahat ng naniniwala. mga ano, dito, mga magaganda. Hindi ako naniniwala doon na lahat guwapo. Bakit? Mas may guwapo. Oo. Kasi kibok mo yun. Siyempre. Kaya pala, hindi talaga nagpapatalo eh. Abangan namin yung Ah, sige po, abangan nyo. Opo. Tara. Guess, Abangan na kayo, mga guess ka-business. who? Kami po ay mag-e-interview na. Yes. Ambushin muna namin yung kailangan naming ambushin. Ambushin na ba natin? Tara. Para tayo mga boss. Tara. Sige na. Ayun na. May gagawin po si M1. May gagawin po muna si M1. So kami muna dito muna po. M3. Yes. Ako ay magluluto po. Ayun. Pero, saan tayo dadaan? Dito na. Yan na ba? Dito na. Tara. Ayun po si Mrs. Ka-Business. Good morning po. Good morning po, Mrs. Good morning po. Ang laki ng braso ko dyan. Salbahe ka. Andito rin po si Tita Dada. Ayong umaga mga ka-business! I miss you all! Energetic ka. Opo. Interview namin sa ano te? Si Si? Boss Dave. Aambushin namin. O sige, yari kayo doon. Sana pumayag. Lagot kami mga ka-business. Sabi ni ate. Hindi kakatukin natin. Tara. Andito ulit si Kuya Pars. Good morning mga maganda. Katukin mo na. Boss Dave? Boss? Pwede ka ba namin may storbo?
Okay lang po, maabala ka namin, Boss Dave. Dito po mga kabisnes, Boss Dave. Hello po mga ka-business, andito na naman ng 3M ha. Nang-ambush na naman. Ano Gusto po naman, ginagawa nyo? Ito po, nag-edit po para sa upload natin. Okay lang po na maano siya ng camera? Apo, okay lang. Maabulan? Apo. Okay lang daw po mga kabisnes. Kinakabahan kami. Ambush interview kasi first time. First time ba dati? Hindi ah. Yung ano pala, yung inambush natin siya patungkol kay kay Pinuno. Apo. Yun. Oo nga pala mga kabisnes. Pero matagal na po yun, kaya kinabahan po ulit kami. Ay, kinabahan ulit. So yun nga po, Boss Dave. Apo. Ikaw yung nakusuan naming ambushin. Ambushin! Hindi ako sasaktan ha. Ito, Boss Dave, kamusta ka naman po? Okay naman. Ito, malakas. Ayun. Okay naman po. Okay Tapos, naman. kumusta naman po pag-aaral niyo po? Okay naman din. Kahit pa paano nakakausad, gano'n. Love life? Nakakapagpasa, mga ganun. Sa love life, okay naman din. Kinikilig ka. Biglang kinikilig. Anong taon ka na po ba, Boss Dave, sa sa pag-aaral mo ngayon, sa college? Kung ilang taon na ako sa... Anong taon pala dapat? Mali, sorry. Anong sa ngayon, third year college ako, irregular student. Kasi, supposedly, dapat graduate na ako 4 years ago. Ay, this year pala, dapat graduate na ako. Kaso, nag-shift ako nung pandemic. Tapos, naging online. So, nag-adjust. Tapos, nung panahon na yon hindi gumagana yung business. So, kailangan nating tumulong sa parents. So, ayun, napalitan na tumulong kila mama. So, hindi ko nabigyan ng focus yung pag-aaral that time. So, tumigil ako ng isang sem. Kaya, yun, medyo delayed. Pero, ako ng Diyos na ngayon ay okay naman na. So, Boss Dave ba? Ano nga pala course mo? Yung una ko pong course ay BSA, Bachelor of Science in Accountancy. Tapos nag-shift po ako sa IT. BSIT naman. Pero hindi naman po mahirap. Mahirap, pero okay naman din kasi gusto ko yung IT eh. Pero yung una ko kasing gusto, yung accountancy, bala ko kasi nun, siyempre may business kami. Business. Bala ko sana din luminya doon sa family business. Ayun na, nangyari. Hindi tayo pinayagan, gano'n. So dito tayo sa IT. Sa IT naman, mahirap din siya. Siyempre from accountancy, medyo malayo kasi yung pagiging related lang course. Pero meron namang mga subject na credit. Like yung mga general subject, ganyan. Pag sinabing general, yung mga general knowledge, bawa, sino yung pambansang bayani, yung ganyan. Yung mga ginawa na ng pambansang bayani, gano'n. Values, ganyan. So, nung nag-IT ako, so parang bumalik ako ng first year. Ganun. Tapos po, ilang years mo po yung pag-aaralan bago mo siya mag-graduate? 4 years din siya. Ganun. Tapos, depende yun. Kung ba, meron kang mga subject na tinitake ng advance or syempre may mga na-credit kang subject from last course mo eh. So, may times na oonti yung subject mo. Pero may times din na mas dadami kasi nag-iiba yung curriculum ng school. Ano ba, nadadagang ka ng subject, ganyan, mali-delay ka. Or unti na lang yung titake mong subject, makaka-graduate ka agad. Pero, usually 4 years din yan. So, ibig sabihin, Boss Dave, di ba third year ka ngayon? Opo. Hindi ka pa makaka-graduate next year, ganon? Hindi pa. 1 year pa. 1 year pa. 1 year pa. Okay. Oo, kasi no third year. Pero depende pa rin eh. Kasi marami pang may thesis pa. May OJT pa. Ganyan. Marami pang kulang. May tanong lang po ako. Gaano po ba kahirap ipagsabay yung pag-i-edit tsaka pag-aaral? Yun. Gaano kahirap? Mahirap ba para sa isang Boss Dave? Siyempre, lahat ng mga sinambagay, mahirap din siyang gawin. Pero, dun tayo sa kung mahal mo ba yung ginagawa mo. Diba? Merong mga bagay na mahirap gawin, pero pagka mahal mo yung ginagawa mo, parang hindi siya mahirap, diba? Parang madali na. Oo, kasi mahal mo, halimbawa, gusto mo maglaro, sa iba, nahihirapan sila maglaro, diba?
dun parang naisip nila dun, nahihirapan sila. Pero pagka mahal mo yung ginagawa mo, at araw-araw yun na yung ginagawa mo, at mahal mo yung ginagawa mo, parang kumbaga hindi ka na nahihirapan. Parang Pero, mahirap. sa akin, pagkasabayin ko yung pag-aaral at saka pag-edit kasi walang pinagkaiba yan sa working student. Salute pala sa mga kaklase kong working student din. Kaya niya yan, go lang. Pag working student kasi, syempre, kailangan mo ng matinding time management. Kumbaga, ito sa umaga, may times na may pasok ako. At sa gabi, mag-edit ako. Ganyan. Medyo mahirap at medyo nakakapagod siya. Mahirap po talaga. So, kailangan lang, yun nga, mahal mo yung ginagawa mo. Mahal mo yung gagawin mo. Kasi, hindi ka lugi dyan pag mahal mo yung ginagawa mo. Hindi masasayang yung oras mo. Yun lang. Kailan ka naman po, Boss Dave, kailan ka naman po nag-start mag-edit? Ayun lang, dati kasi may experience na ako sa pag-edit nung high school at saka senior high school. Kasi meron kami mga project na, ayun nga, magdudula-dulaan kami, tapos i-edit siya. Tapos mag-acting, may mga ganon kaming project. So, that time, hindi pa naman ganon karunong mag-edit na nagpapaturo pa ako sa kaklase ko. Tapos wala pa akong gamit na lang pang-edit. So, pupunta pa ako sa kaklase ko. Tapos, ayun na, nung talagang inaral ko na siya, nung 2018 ba yun, or 2019. Kasi yun yung times na magpa-pandemic eh. 2020, di ba? Yung pandemic. So, inaral ko siya. At di ko naman alam na magagamit ko pala siya ng ganito katagal. Kasi meron talaga kaming mga project na na ine-edit talaga. Na gumagawa rin kami ng mga film, ganyan. Yan, gagayahin ko yung buhay ni Jose Rizal, kung ano bang naging buhay niya, sino bang naging mga girlfriend niya, mga ganyan. So, ayun. So, yan, pinaka nag-start talaga ako ng edit nung high school pa. Pero mahirap po ba mag-edit, Boss Dave? Mahirap kasi maraming technicalities na kailangan mong aralin, maraming pipindutin. Yan. Isa yun. Kung pipindutin mo, para saan ba ito? Anong ba gamit na ito? So, lahat yun naaralin mo siya. Parang walang pinagkaiba sa pag-aaral ba? Nag-course ka. Lahat yan, lahat ng parts niyan, may may gamit yan. Tapos, kung paano mo sila may-utilize or mapapakinabangan sa isang project. Bawa, yung edit na gusto mong gawing gabi yung umaga. Yan, may mga tutorial yan sa YouTube tsaka sa mismong website ng program na ginagamit mo. Ayun, talagang nood lang YouTube at saka tutorial. Yun lang naging pag-aaral ko sa kanya. Puro YouTube lang. Tapos kapag may gusto akong gawin, i-search ko lang. Ayan. Tapos kailangan ko lang siyang tandaan. Dapat hindi ko siya makakalimutan kasi pag nakalimutan ko, panonoorin ko naman, sayang oras. Kumbaga skill na siya. Yan yung tinatawag na skilled worker ka. Halimbawa, mag-apply ka sa iba. Sabing skilled worker, magaling ka sa isang particular na bagay. Yan. Marunong ka. Ganun. Yung mga kabisnes. Yung po mga ka-business ang sagot ni Boss Dave. Tapos meron pa, Boss. Ay. May bala ka bang mag-vlog? Wala akong Para gumawa ng sarili mong channel. Sa totoo lang po mga ka-business, ako po ay nag-stream dati ng mga laro. Gusto niyo po mapanood? Nasa Facebook pa yun. Siguro mga ilang months din ako nag-stream ng mga laro kasi hilig ko po talaga maglaro. Ayun, yun yung stream, yung sinishare ko yung gaming experience ko. So kung magbablog ako, hindi ko pa alam eh. Kasi sa ngayon, nag-edit, nag-aaral. Siguro in the near future, mga after ko graduate, siguro tatry ko mag-stream ulit, mga ganyan, or habang nag-aaral. Depende, hindi ko pa po masasabi. Pero Boss Dave, dapat ba ganito kaganda yung yung computer? Specification pag-i-edit. Hindi, Ang ganda po kasi mga ka-business tingnan nyo po Ito sasabihin ko, itong mga yan, kung mag-edit ka lang, syempre, hindi mo siya kailangang maging ganyan. Pero, kung gusto mong, syempre araw-araw mo siya ginagamit, araw-araw mo nakikita. Syempre pag upo mo pa lang, syempre dapat magaan na yung pakiramdam mo.
Diba? Siyempre, ito na yung pinaghirapan ko, ganyan, gagamitin ko ulit sa trabaho, ganyan. Pero, meron mga times na yung specification ng computer is very important kasi minsan may mga footage na hindi niya kayang i-process, hindi niya kayang i-export, hindi niya kayang i-encode. Yan. So, kailangan mo mag-adjust do sa specs. So, talagang nung times na dala-dalawa upload na si boss. Kasi dati nun, ito lang gamit ko, itong maliit na to. Hindi pa yan. Ang upload ni boss isa sa isang araw, tapos napakatagal mag-encode nun. Tapos umiinit yung computer ng 100 degree Celsius. So nag-overheat siya, namamatay, uulit na naman. Yan. So kailangan mo talaga mag-invest sa ganitong equipment or asset para makagawa ka ng mga content na hindi ka mabibitin, di ba? Ganun siya. Ayun. Ayun pala mga ka-business. Kasi nagtaka lang kami ang ganda ng Oo. computer. Diba? Paano po siya? Hindi po siya flat, parang Curve. Curve siya. Kasi pagka-flat, may advantage tsaka disadvantage din naman yan parehas. Ito kasi uso ngayon mga curve. Ayan. First time ko nakakita ng curve na screen. Tapos yun, ano pa din po ba siya? Ano Alin? yung isa? Ito, connected dyan. Ayun, may kita mo yung mouse. Tapos gumagalaw yung mata. Ayan. Connected siya. Actually, sa iba pang mga ine-edit ko, talagang duguan, maraming effects. Itong part na pinanonood, dililipat ko siya dito. Tapos ito kasi yung mga elements ng mga pinaglalagay mo. Nandyan yung Sounds. mismong video, yung background music, yung sound effects, yung visual effects, lahat yan. Nandyan. So pwede ko siyang papalakihin ng ganito. Kasi minsan nabibitin yan lang. Turo ko na rin sa inyo para may idea kayo. Ayan. Pwede siyang palakihin ng ganyan. So marami kang malalagay na effects ang ganyan. Tapos ito itong video na to. Ito yung actual na nangyayari. Ito yung kalalabasan ng vlog mo. Ayan, ito. Ayan, panonoorin mo dyan. Ito si Gabornok. Tinali yung sarili niya. Ang panoorin natin. Kasi yan. Dan ka lang ha, Doberman. Tinali yung sarili, tapos tumahol Pero ayan, so ito yung line. Yan. So yung matadaanan niya, yun yung Yan nangyayari. pala yung yun yung tumawag siya dyan sa line na yan. Ito yung tahol. Ito yung mga background music, yung tawa, yung ibang sound effects, yan. Yan. Tapos kung panonoorin niyo po yung yung ine-edit ko kay Power Ranger, marami po yun, halos mapuno ko siya. Yan. Pero ang hirap pala. Mahirap siya, pero kung yun nga sabi ko, mahal mo yung ginagawa mo. Nakikita mo, ang galing nung nagawa ko. Alam, galing, ganun pala yun. So yung mga natuturuan ka mga bagong skills. Ganun siya. Kumbaga, magkakaroon ka ng, anong tawag doon? Yung natutuwa yung sarili mo. Ganun. Kasi kahit mahirap, pag gusto mo, magiging masaya ka Yes. din. Pag mahirap, pag gusto mo, mahal mo yung ginagawa mo, magiging madali lang. Ganun siya. Magiging proud ka pag maganda yung kinalabasan, di ba po? Yes. Tama po yun, totoo po yun. Kaya yung mga advice ko sa mga piliin nyo talaga yung mahal yung profesyon, mahal na ginagawa ninyo. Yun yung piliin ninyo. Yun. Anong may papayo mo, Boss Dave, sa mga aspiring na gusto din maging editor na katulad mo? Ayun, syempre sa mga aspiring, try nyo kasi unang-una sa lahat, hindi naman mahal ang matutong mag-edit kasi merong mga libreng tutorial sa YouTube at isa pa, ito ay isang napakagandang skill kasi bukod sa mapapakinabangan mo sa sarili mo, pwede mo pa siyang i-market sa ibang mga companies, sa ibang mga client, kikita ka pa rin talaga. Yes. Kumbaga itong pag-edit, pag natuto ka mag-edit, siguro hindi i-consider mo yung sarili mo as freelancer na malaki sinasahod. Kung sakali man, marunong ka mag-edit at mag-apply ka sa ibang mga company. Ganun. Mostly ba sa mga ganun, Boss Dave, mga magkano ba sahod ng mga ganyan pag editor? Ito kasi yung madalas na tawag na ito,
misconception ng ibang mga client. Ito sa sa Pangkalahatan. creator side or sa editor side. Kasi sinasabi nila, ay hindi, madali lang yan, edit lang yan, nasa YouTube lang yan. Yung presyo or yung oras na ininvest mo para matuto ka ng ganong skill, kumbaga, priceless yun eh, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, madali lang yan, ganito, ganyan. Hindi mo naman inaral yun eh, di ba? Nakita mo lang kung paano ginawa, pero hindi mo inaral, di ba? So, yung mga presyo ng mga projects, yan, kumbaga, hindi mo pwedeng maliitin na, madali lang yan, ganito, ganyan. Tapos, sige, bayaran na lang kita ng ganito. Siyempre, yung time at oras na pinuhunan mo para matuto ka nun, para magawa mo yung sinasabi niyang madali, siyempre, parang ano naman yun, parang nakakatapak naman ng tao yun. Kasi di ba, siyempre, pinilit mo matuto lahat ng yan. Pinaghirapan mo. Kahit madali yung gagawin, magbayad ka ng tama, di ba? Kaya nga mayroon na tayo ngayong kumbaga isang malaking chart. Nandun lahat ng presyo, magkano magpa-edit ng picture, ng video, ilang minuto, gaano karaming effects, kung ano bang klase, ando lahat. So, ang presyo na meron kasi tayo tinatawag na gagamitin siya sa business. Yan. Ito, sasabihin ko, merong mga client na tumatawag sa akin minsan na pag-a-applyan ko. 3-minute video ng commercial nila. Kakahalaga ng 80,000 pesos. I-edit po yun? Yes, opo. Malaki po talaga. Pero yan, depende yan sa paggagamitan. Kasi talagang depende yan sa client talaga. Meron sila mismo nagbibigay ng ng price, hindi kami. Meron ding mga vloggers, meron ding mga content creator, magpapa-edit sila sa iyo per video sila nagbabayad. Yan. Pero kay ka-business, walang bayad yan, syempre. Tulong natin na kay business. Kahit nasa 3 minutes lang? Opo, kasi meron mga video na 3 minutes lang pero napakadaming effects niyan. Napakaraming sound effects, visual effects, napakahirap din gawin. Ganon siya. Kasi hindi naman yung 3 minutes lang na diretso lang na gaya ng ginagawa natin, raw vlog lang. Eh yun, meron yan, bawat galaw. Yan. Kasi tingnan mo naman, ito pa nga lang, parang nakakalito na, no? Ayan. Parang hirap na yun. Ayan siya lahat. Pakita ko yung kay Ranger. Para malaman din na ng mga ka-business natin. Pero yung mga effect po ba, Boss Dave, is binabayaran nyo din po ba yan? Yes, yung mga music, bayad din yan. Monthly siya sinisingil, so only yung pagda-download. Pero mahal siya. Monthly siya binabayad. Kaya yan yung ginamit ko kasi iwas tayo sa copyright. Kasi may mga music sa YouTube na sasabihin nakalagay is non-copyright. Pero after a few weeks, a few months, magkakaroon na siya ng copyright. So yung kinita mo doon, mapupunta sa kanila. Lugi, di ba? So kailangan mo na rin mag-invest dyan sa mga sounds yan. Kasi gamit din naman talaga. Opo. Tsaka maganda yung... Importante din talaga. Maganda din yung result. Matawag si Buldong. Ayan, hindi ko na mapakita. Wait lang. Tingnan ko pa nga. Tingnan natin. Kasi para makita nila. Ito. Ito yung kay Renji. Ayan. Ang dami niya talaga. Ang dami. Kasi ito, pinagawa ko kay Papa, iba-iba siyang angle. Sa totoo lang, hindi pa to, kumbaga madali pa to, kung tutusin. Meron pa mas mahirap. May mas mahirap pa dyan. Kung masasearch nyo yung mga timeline kasi ang tawag dito timeline ng mga movies, puno-puno yan. Pero ang ganda din ng naging resulta. Opo, yan. Maganda yung pagkakakuha ni Papa dito. Ayun. Sige. Okay. So ayan po, Boss Dave, maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng oras. Ayan. Sa May pinapaprint si Budang Tusking.
Thank you so much, Boss Dave. Thank you din po. Thank you sa din. pagpa-unlock sa aming yes. katanungan. Sa aming Sa ambush. Tsaka po, mga ka-business, madami po tayong matututunan doon sa sinabi ni Boss Dave. Opo. Lalo na po yung mga gustong maging editor. Sa pwedeng editor. Yan po. Thank you po. Thank you din po. Thank you din. Sige. So yun po mga ka-business, tapos na po naming ma-ambush. Si Boss Dave, in-ambush talaga. Yes po mga ka-business, at napakinggan po namin na yun, sobrang ganda ng mga kasagutan niya sa aming mga katanungan. Opo, tsaka marami kayong ano ba tawag doon? Matututunan sa mga sagot ni Boss Dave. Lalo na yung mga, yun nga, yung mga aspiring na gustong mag-edit. Although hindi naman talaga ganun kadali, pero gaya nga nasabi ni Boss Dave, na pag-aaralan po yun. At saka, kung mahal mo yung ginagawa mo, mahirap man, kasi nga mahal mo kahit mahirap, eh syempre, lalo na pag nakita mo na yung result ng ginagawa mo is magiging proud ka. yes, tama. 'Di ba? Hindi ko in-expect na ganun pala kahirap, no? Yung titingnan mo pa lang sa screen ni Boss Dave na, lapat ang daming ganyan, hindi mo mag-gets kung ano, para saan ba yun, yung mga ganun. Hindi po talaga siya madali mga ka-business. Pero nagagawa po ni Boss Dave na pagsabayin yung pag-aaral niya at saka pag-i-edit kasi po mahal niya yung ginagawa niya. Diba? Pag mahal mo, Madali masaya lang. ka. Oh, masaya at saka madali lang kung mahal mo. So yun po mga ka-business, salamat po ulit sa pagsama po sa aming ambush interview. Sa aming masaya kami kasi although kinabahan talaga kami kanina, pero ang dami din naming natutunan mga ka-business. Opo, mga ka-business, tsaka wag po nating maliitin yung mga ganyang profesyon, yung mga sinasabi ng iba na, edit lang yan, madali lang yan. Hindi po mga ka-business. Sa paliwanag po ni Boss Dave is, hindi po siya madali. Lalo na kapag yung madami ng yung madami ng sound effect idadagdag dun sa mga videos. Kasi meron talagang mga tao na, nag-i-edit lang yan, madali lang yan. Parang minamaliit lang yung pag-i-edit. Akala ganun lang kadali. Pero mahirap po talaga mga ka-business. Hindi ko Yan. Siguro madali sa cellphone titignan, pero pag actual na, yun. Tsaka pag ikaw na yung gumagawa, yun. di mo alam kung paano ba yung ganyan. Kailangan mo talaga siyang pag-aralan. Diba? At ayun po ulit mga ka-business, huwag po kayo magsawang sumuporta sa aming mga araw-araw na vlog. Yes po mga ka-business. At din sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe po sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family at Thinking Body. yes po, support lang po mga ka-business. Thank you po. God God bless po sa ating lahat. Bira. Bira. Banat Lipad.